imong pulong ug imong dugon Ginoo kinayan sa mga balaang espiritu. Lord, wa ko mahimo kung wala ka. Use my life as your vessel, so God, and use my mouth as your mouthpiece, O Lord. Nga di pamakba para sa imong pulong, O Diyos. Wala ko'y mahimo kung wala ka. Bihugay mong pulong na kini maghatag ug rema ka namo. I pray for a fresh revelation of God nga makunsad ka na ako. Dalayin ka na yung kabuntagon para luog himaya. Mga pagpasalamat, ibalik na ko sa ngalan ni Jesus. Everybody say, Amen and Amen. Ako ang wali, hindi siya lisod samton sa iyo na ni. Pero I do believe nga na inahanglan na nga pulong. Amen? Siguro ako ba, pamilya na kaya ni? Pero natin upan nga inahanglan din namin. Amen? Kumusta man ang kahayag sa nung kinabuhi? Amen. Praise the Lord. That is good. This morning, we'll talk about the real light. Sa ito pa, kung real light na siya, piki po nga hayag. Masa man ang piki nga hayag? Naoy, para sa nang nakay na gustuhan, yabi ni Mugsiya na. Dili mo na yung piki, oy. Piki na ito. Literally, piki siya, kay dili siya tinuod. Pero literally po, kani kahayag naman jud suga kahayag sa adlaw. Tapos kahayag na to sa atong panimalay ang atong asawa sa mga amahan. Pero kana nga kahayag temporal lang na siya kahayag. Temporal. Ang atong istoryahan karon is the everlasting light. Kaya dili siya mapalong o dili bisan pa man buhanak. So, let's read in the book of John, chapter 1, verse 5 to 13. So, di lang ko siya. Basahan ko sa English, tapos binasaya na yun. Verse 5, the light shines in the darkness, and the darkness has never put it out. 6, God sent His messenger, a man named John, who came to tell people about the light, so that all should hear the message and believe. He himself was not the light. He came to tell about the light. This was the real light. The light that comes into the world and shines on all people. So 10, the Word was in the world, and through God He made the world through Him. Yet the world did not recognize Him. He came to His own country, but His own people did not receive Him. So 12, some, however, did not receive Him and believe Him. So He gave them the right to become God's children. They, so 13, last verse, they did not become God's children by natural means. That is, by being born as the children of human father. God Himself was a father. Sa Binisaya, sabay ang kahayag nagadanag diha sa kangitngit ug walay makabuntog niini ang wala makabuntog niini ang kangitngit. Sa 6, ang Dios nagpadala og usa ka tawo ginganlag Juan aron pagsaksi ngadto sa mga tawo mahitungod sa maong kahayag aron ang tanang makadungog sa mensahe ug motuo. Si Juan mutuo. Si Juan dili mao ang kahayag apan nianhi siya aron pagsaksi mahitungod sa kahayag. Sa 9, ang matuod nga kahayag muanhi sa kalibutan aron tanan madanagan sa kahayag. Sa 10, ang pulong dinhina sa kalibutan pinaagi kaniya. Sa Dios ang kalibutan apan pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang kalibutan apan ang kalibutan walang uila kaniya. Subok kay paminaw no? Walang uila kaniya. Miani siya sa iyang kaugalingong katawhan apan wala sila mudawat kaniya. Hallelujah. Apan kadtong midawat mo ni nindot. Apan kadtong midawat ug misalig kaniya gihatagan niya og katungod nga mahimo nga anak sa Dios. Nya sa 13, nahimo silang anak sa Dios o nahimo tang anak sa Dios dili sa tawhanong paagi. Dili gikan kanato o pagbuot. Ang Dios mismo mao ang naghimo
kanilang anak sa Dios. Ang Dios mismo mo na naghatag katungod kanato nga mamahimutang anak sa Dios. Palakpakan nato nga Dios sa pulong. So, today we are going to talk about the real light. In verse 5, it is talking about the light that never fades even in your darkest moment. Naingon siya dito sa verse 5, the light shines in the darkness, and the darkness has never put it out. So, kung unsa man kangit-ngit ang inyong agianan karon ang inyong kinabuhi, kung unsa man sa kagubot, struggle sa inyong kinabuhi, lamang mo kay nakakatultol mo sa kahayag sa Ginoo. Naamo diri bot pasabot, ma-overcome ninyo na perminti. Barihan ako karon, hadlok aning wali, pero kung magpuyo mo ko sa fear, I live always in the darkness. Fear represents darkness. So, para ma-overcome nimo ng fear, nya makaadto ka sa kahayag na tinuod, kinahanglan nga tindugan nimo imong kahadlok. Mo na ako itindog gyud diri ron, kung bahala na sa Lord. Kaya ang kahadlokan pag matindog wali na ka, usaw man ako pag elaborate, no? Usaw na ako pagpasabot. Pero the Holy Spirit reminds, ay kabala ka. Kaya naalagay ihog mabot sa imuha. Mao na ang kahayag sa tuboy nga Dios. In verse 6 to 9, nag-ingon diha, the Lord sent a human to tell people about tinuod nga kahayag. Tao lagi ipadala sa Ginoo, dili hayop. Ginahanglan kung nakatultol ka sa kahayag, ginahanglan nga dili dalo. Kung may mga tao nga nang ginahanglan, ato silang sugilan sa kahayag nga atong nangitan. Para po sila makatultol sa kahayag. This light is not just an ordinary light, no? That will off and on, but this light is everlasting light. Oh, para sa suga, nasa switch. Kung i-off mo siya, mapalong siya. Kung i-on mo siya, musiga po siya. Pero dili siya parehasa na. Pero the same way, na-switch niya kahayag. Pero ang switch niya kahayag, dili ka na. Kung dili ikaw o ako. Kung natultulan ni mong kahayag o midanag na sa imong kinabuhi ning kahayag, ning matuod nga kahayag, meaning to say, you are living in faith. Pero kung pasagdan nimo ni ikaw ra koy mopalong ani nga kahayag, dili nimo dudar sa imong kinabuhi. Ngano man, buot pasabot anang switch pag i-off nimo, dili na ka mosimba, wala na ka nituo sa Ginoo, na backslide na ka. Kung kana nga pamaagi, napalong nimo ang kahayag sa imong kinabuhi. Kaya na-encourage yun, dili na ito na pasagdan. Kinahanglan nga mabantayan na ito na. Kaya kini nga light nga atong nahibanan, binigli siya light nga kanang sayon-sayon. Mo ni ang kinabuhi nato pag-abot sa panahon o hangtod ta mamatay. Ngano man, pag naa ka diri sa kahayag, sigurado ang imong kinabuhi. Siyempre, malagitsog ka. Kanya kung ikaw mo ang imong kahayag, sigurado, damnation yun. No? Tingala lang, para sa kuha sa una, naapa ko sa kaning kalibutan nun. Oh, akong kahayag sa una, daghang kay kong kahayag sa una. Oh, magkakita ko, suga, hayag mo na, adlaw, hayag. Nya, ako ang asawa kay gwapa, akong kahayag. Amen. Yes, Lord. Pero, gawas niya ng kahayagan, dapat may mas hayagan na. Pag muadto na akong ugangan sa mong balay, yung hinihili naglakaw dito. Mer, palit dito karne, palit ng karne, pagpalit ang goto ko, mahalay na sa nga, palit dito guha ka San Miguel. Grabe, hayag kayo kung pananaw. Sigang mo ta San Miguel, hayag kayo kung pananaw San Miguel sa una. Dito kung mahayag kung pananaw. Nikinom na yung kani, lami kayo ni, kubog na sad ni. Nya, pag humana na, di pa kumukontento na mabutanga, napay tayo nga ang asawa, kapasun ko sa dito sa akong trabahoan, kaya ang akong kahayag lagi puro beer ba? Inom. Mao na akong kahayag. Dira sa panahon nga naapa ko sa kalibutan. Kabalo kay isuon kung mangita bitaw ka o kanang nay panahon nga sa sige nimo lakwat, sa sige nimo og kaning kanang pagpagdoy-bagdoy ni kalibutan na dyan panahon nga mangita ka o sa tinuod nga kahayag.
bisan pa og nana kay daghang kwarta, bisan pa og na kay balay, bisan pa og kanang naa sa imo ang tanan, tapos wala sa imo ang tiyon kahayag na ilangking. Mangita jud ka, imong gid siyang pangitaon. Kung sa imong pagpangita, dili nimo makaplagan nga ikaw ra. Naa jud gamiton nga tao. Para makita nimong tinud nga kahayag nga dili pud na siya ingon ana kasayon nga makita ra ni Lord. Tagay ko bi, Lord, asa naman ang kahayag akong ginapangita? Dili na ihatag sa imo nga kahayag dayon. Tagaan ka sa Ginoo sa mga sitwasyon nga dili maayo. Nga dili nimo masabtan, no? Ana pa rin. Praise the Lord. The Lord sometimes will allow to put us in uncertain situation for us to see the certain things. Ang Ginoo usay ihakag ibutang sa walay kasiguruhan nga sitwasyon. Para kanang walay kasiguruhan nga sitwasyon, matudan nimo ang kasiguruhan nga mga butang. Dili magamusampit sa iya o dili makagubok ang ginabuhi. Okay man. Wala okay ra ko. Wala na ikinahanglan para ako nga baguhon sa kinabuhi. Okay. Pero tagaan kasi Ginoo kasama, Lord, dili na ako ni makaya. Ngita na ka si matuod. Karon tagaan kasi Ginoo kasama, dili mo na masabtan. Mangutana pa kasi Ginoo nga may tabok ni sa kinabuhi para sa kuha dito sa saon si sauna. Ditagaan mi dito og kagubot nga grabe yun. Kagubot nga kanang makaingon ko nga mawa na ta diri. Ang hinungdan ang salang cellphone na hinungdan. Nagutang ang ako ang bayaw og cellphone, ako ang gigamit nga pangalan, karon wala na bayaran, ako siyang gikuan, ipaningil niya kay wala man kwarta niya, dili siya mosugot nga iyang cellphone ay brinda para mabayaran lang. Suko kayo ko. Sa akong kasuko, naabot sa iya ang igagaw sa asawa. Sa pag-abot dito, nigawa siya igagaw, naging istorya sa kuha. Unsa daw akong problema, kung wala man nangyari anak-anak, wala gid lang may isumpag ko. Isumpag ko, pati suko agad ako, pati suko, di ko kasabot, masawa ni. Kung una-una to, bubalos yung kuha ni. Yang una-una na ko, bubalos ko, tapos ulakaw ko. Yang mo counterpart man ko dahil nga, kung saan na lang ang anak ko kong asawa. Kanto siya, gubot ito mga sitwasyon. Dili takabalo sa pamaagi sa Ginoo. Pero pag abot sa panahon nga nakadesisyon mi nga manghawa mo dito ana siya nga, asa na anak siya, asa man ta mamalin. Dili ko mga arkila, kay kapoy kay mga arkila. Ninumduman na mo nga naay balay diri ang igsuon sa una. Nagitukod, o wala na nakuyan, nagkuyo si Ate. Pero kabalo ko nga si Ate ni nakasimba na to siya. Ginasugod na ko niya ito, share sa pulong niya. Ako ako po siyang gibatihon. Praise the Lord, hallelujah. Basta palungan ko niya yung cellphone na eh. Limang ka kong pumutan na. Nga nung gingunani man sa Ginoo, ganun revelation, gisulat, himo nila kanong dayon. O perpikon nila yung Ginoo, perpikon nila dayon. Pero kinahanglan, marami tayo gila-gilaan. Parang alaw mo, kuya may pamutan na. Pero kanto siya na pangutana to siya sa Yawa. No? Bungog si Yawa ba? Pero katong sitwasyon na ako lipay kayo ko ba kay nga naman mystery kayo ang pagbalik na ko sa Ginoo. Gitagaan ko niya og kanang sitwasyon nga dili gid ako masabtan. Naman ni pagbalik dili pa gyapon. Wa pa ko nagsimba. Ako kahayag bidro sa gyapon. Redo sa gyapon ako kahayag. Ya sige na lang simba. Sige sa Ginoo manimpata. Sunod na. Sige ko tataw sila mo ko kakuyugon. Ato niingon ko, di ko kalimot sa kugigon. Sige lang, pagabot sa panahon, ako na ko'y mamukaw ninyo para may manimpata. Praise the Lord. Karon nagsimba, wala gid napakyas, pero ako nagdahong nga akong asawa gagiton. Kaya naman, Muslim din akong asawa. Wa ko nagdahong nga siya ko sulod diriya. Wala gid sa una-una, musimba siya bunagin. Kaysa una, devoted gina siya siyang mama. Pag simba niya, nagmula. Simba siya, no? Wala ko kabalo nga ako na dito giposiso sa Ginoo. Praise the Lord, hallelujah. Pagpaga na itong mga Diyos. Praise the Lord. Wala nga, nasabtan ako mayo kung sa ibot pasabot sa mga Diyos sa una.
Kaya ang kahayag nga nakita nako sa una usa ka temporal, pero ang kahayag nga nakita nako ron everlasting ni siya light. Dili ni mawala sa kinabuhi niya. Ako ginigingan, Lord, ako dako kog pagsalig nimo, dako kog pagtuo nimo kay ikaw ang Dios nga nagpagtuo nako. Pero ang kusog dili na ko saligan. Ang ako una dili na ko saligan. Tungod di ang kaalam mo kusog imong ihatag ka nako para ko makalahutay sa pagpamalagad sa tungod nga Dios. Dili ka panganti nga nagsimba na ta, nakita na ni mo ang kahayag, okay na ta. Dili ay kinahanglan kada adlaw, everyday, kinahanglan nga pangayoon nimo ang giya sa Ginoo. So into prayer, worship, no? Sampitan gyud nimo siya. Dili imo taga-agintang ang imong kaugalingon nga makasulod ang yawa sa imong kinabuhi. Kaya pag makasulog na siya sa ginagmay mga butang, ginagmay pa na sa sugod. Pero mabong ang panahon, di ka kabantay ang ginagmay, hinay-hinay o ginagko. Hangtod mawala ni kasimba, pagsimba. Nga naman, kay napasagdan nimo ang imong devotion sa Ginoo. Ang imong pagtuo sa iya. Muna kada adlaw, even nga kita nakakabalo na ta, nakakita ng taon sa maayo, kinahanglan nga i-acknowledge na ito, perminti gapon. Nga Lord, dili na ako ni makaya ning adlaw kung wala ka. Lord, dili binulan. Dili binulan ha. Dili tinuig, inadlaw yun. Mao na siya. Ang Domingo, gituyo ni nga musimba ta para sa Ginoo. Pero actually, ang kada adlaw para sa Ginoo gina. Amen, amen. Kinahanglan nga umanifestar siya sa imong kinabuhi para makontrolar nato ang ato ang gibatik. Kaya pag di nato siya i-acknowledge, kung unsa po ibungog sa yawa, wala tay armas ba? Watay pulong sa Ginoo. Dili sura pug kaog. Ang magtuo magud nato tama. Pero nay mga butang nga ipakita sa yawa nga murag tama, murag lang. Pero katong mga butang nga makalaglag sa atong kalag. Mo nang in order nga kinahanglan nga para natay taming, natay pasukol perminti, kinahanglan nato og kahayag nga tinuod. Ug ang kahayag nga tinuod, kinahanglan nato ang pulong sa Dios. Amen. Karon nakita na nato ang kahayag. Pero sad to say, nag-ingon diya sa verse 10 and 11, no? Basahon na wala to. Sabi siya, ang pulong din nina sa kalibutan, pinaagi kaniya, gibuhat sa Dios ang kalibutan, apan ang kalibutan wala uila. Miani siya sa kaugalingong katawan, apan sila mudawat, wala mudawat kaniya. Kani si John the Baptist, nagabautismo ni siya sa una. Ang pagtuo sa mga tao, siya na ang Mesiyas. Pero di ko siya, dili ako, naapay labaw nako. Siya, saksi lang siya sa kahayag. Pero bisan pa man sa ipang istorya, o naa na ang kahayag, ang mga tao wala nito. Maura gihapon karon. Siguro ang uban, nakabalo na sila na naay Ginoo, naay nagpakamatay sa cross. Pero gutob ra sila baba. Amingon ra sila sa, di na ko simba, nagtuuman ko. Nagtuuman ko nga, naay Ginoo. Magbuhat man ako bayo kay para dili ko member no, pero nang dumiig soon wala ba ta naluwas tungod sa tong pagkamaayo. Naluwas ta pinaagi sa gibuhat ni Jesus dito sa cross sa Kalbaryo. Mao nga dili tungod nako, dapat tungod ni Ginoong Hesus. Amen. So natay three types of always, no? Kaya nakita nato ang kahayag, udan agnas ng kinabuhi, three types of always to maintain this real life in our life. So number one, always recognize Him. Sa verse 14 nag-ingon, the Word became a human being and full of grace, and through live among us, we saw His glory, the glory which received as the Father's only Son. Always recognize Him sa matagal na mo. Ito'y giingon na mo kaniya. The Son of God came down to the earth and died for us to give us salvation, assurance, and to have the eternal life. Ang ato na lang buhaton ni Igsoon, ato siya i-recognize kada adlaw nga siya gyud magbuot sa tong kinabuhi. He
kinahanglan nga siya gyud mauna sa atong kinabuhi. Dili ang atong pagbuot. Kaya nga atong pagbuot ug atong kaalam, gamay ra man gyud kayo, limitado ra man kayo. Dili kita mulungtad. So in order nga mulungtad ang atong kaalam, ang atong kahayag, kinahanglan nga i-recognize gid ato sa perminti. Lord, you are my everything today. Lord, matrabaho ko uban ang imong presensya. Lord, mulakaw ko, magnegosyo ko uban ang imong giya. Lord, salamat Ginoo sa imong giya sa matag adlaw. Amen. And number 2, always believe and receive Him. Kinahanglan nga mutuo ka siya ug imuha gid siyang gawaton. Ang verse 12 nagingon, some, however, did not receive Him and believe in Him, so they give Him the right to become God's children. Apan ang kadtong midawat ug misalig kaniya gihatagan niya katungod nga mahimo nga anak sa Dios. Bless kay tayo igsuon nga naa ta diri karon. Kay naghatag ang Dios ug katungod nga mahimutang anak kaniya. Nahimutang anak niya dili tungod sa ato ang pamaagi, but tungod sa Ginoong Hesus. Kung himo man tang anak sa Dios, so kinahanglan nga magbuhat at mayo. Amen. Dili man ay igsuon makita ang atong gibuhat nga maayo sa mga pastor o leader, pero ang Ginoo nagtan-aw sa tuwa. So, in order nga always believe and receive Him, kinahanglan nga nakadiha, nakasentro sa pagtuo sa Ginoo. Amen? Para ang imong pagtuo o imong pagdawat sa iya naagyod, mudan-agyod niya sa imong kinabuhi. Amen? God Himself make us His son and daughter. Siya gyud mismo ang naghatag kanato ug katungod nga mamahimo niyang anak. But it's not just by tongue, no? Dili lang na moingon ta nga anak sa niya. Instead, there is a corresponding action. Uy, naaman dahil ni buhaton dahil. Pag himo kang anak sa Diyos, dili ba pasabot nga mayon ra ka anak ko sa Ginoo. Naa dapat kay buhaton. Unang-una, ihalad nato atong kinabuhi, isip buhing halad. Ug simbahon nato siya sa espiritu ug kamatuoran. Ang Roma nagingon sa 12:1, busa ang mga igsoon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong mga kaugalingon ngadto sa Dios. Ingon nga buhing halad, balaan ug makapahimuot kaniya. Unsa may buot pasabot ani? Simba kada Domingo. Adtog simbahan. Ayaw pagpundo sa inyong balay. Kaya pag naata diri sa simbahan, dili ta makasimba sa espiritu ug kamatuoran. Pag espiritu ug kamatuoran gani, kalimtan nato na itong mga kagalingon. Pag sulod nimo diyan ang puntahan, ang imong kinabuhi nga kalibutanon, imo nang kalimtan. Kaya ang imong kinabuhi ihalad nimo sa Dios. Buot pasabot kalimtan nimo ang imong kagalingon para makasimba ka sa espiritu ug kamatuoran. Kaya dili ka makasimba sa espiritu ug kamatuoran kung napakay problema sige guna-una nimo. Ang imong mga kaaway sige panuguna-una, sige dayeg sa Ginoo, pero ang nasa una ako bayunod. Anong saon lang to? Mao na mo ba nga magtungog sa ilid, dili makasimba og tarong. Kaya nga naman, ang kahayag sa ilang kinabuhi natabunan sa ilang mga problema. Kunya pag matabunan na sa problema igsuon, mungit-ngit na bisag naa ka sa simbahan, mura kagwa na katungog og praise and worship song. Ako bitaw igsuon na testimony lang na magamay. Nagtindog ko diri nagakanta ko diri. Igamit ko sa Ginoo. I did not stand here because I know how to sing. Wala ko nagtindog kung nagkanta diri kay kabalo ko mo kanta. Or kabalo ko sa akong pagkanta or how ko mo kanta. I stand here because I love Him. Dapat ba na? Mutindog ka kay higugma nimo siya. Ikaduha, I did not sing it because my voice is good, no? Ang akong tingog nindot paminawon, wala ko nitindog para ana. Nitindog ko diri because He anointed my voice. Amen. Samtang mukanta ko na ay dihog nga ihatag sa Dios. Kung kamo nga makadungog, makahilang mo. Ako lipay kay ko katong nag meeting ni diri sa board, no?
Ripay kay ko ato kay siyempre gi-assign ko ni Pastor JC nga mukanta na ako nag-wonder ko nganong gi-assign nganong naghatag siya assignment yun. Siyempre sa pagsikong pangayo og tubag ba ang Ginoo mo tubag mo gid ay sige lang ko paminaw niya na si Pastor JC nga giuhaw dry giuhaw siya sa presensya sa Dios mao nang gipakanta daw ko niya og balik. Ako wala ko nalipay kay si Pastor JC kanang nistorya siya pinagi sa iyang babak. Nalipay ko ba kay gitagaan ko sa dihog sa Ginoo nga pinasay. No? Nga pagmukanta dai ko makahatag di ko presensya sa mga katawhan. Lipay kay ko kaya akong kinabuhi nagamit sa tunggoy ng Dios. Although dili man kay manani kahawd ko buwali. Pero I feel yun nga naadjud ang anointing sa tunggoy ng Dios. Labi na pag mutindog ko dire okay ko sa devotional, ha? Okay ko sa kining song leader, kanta, okay ko sa tithes and offering, okay ko sa welcome visitors, okay kay ko ana, kanang murag kampante ko diha, pero diri, waiting, wala akong fear. Kaya pag upindog na ko diri, hallelujah, Lord, magkurog-kurog, magkulba-kulba na akong kasing-kasing. Kay kabalo ko dili dalin, pero ako gi-overcome din ako ang pagalingon. Kaya sa mga Lord, magpuyo na lang ko sa kahadlok permente, na nakabalo ko kanang kahadlok ka akong gipuyan, naa diya ang kangit-ngit. Nya kung dili ko muhawas diyang dapit yan, naa lang sa kangit-ngit permente. Bisan pag nagtindog ko dili, kaya na-parts akong kinabuhi nga naa sa kangit-ngit. So in order na ako na siyang ma-overcome, nitindog ko diri, isog bahalag magkinaunsa, Lord, I need your anointing. Ikaw na bahala, Ginoo sa akong iwali. Na akong gi-prepare, Lord, pero ka na akong gi-prepare, akong ginapangayo imong diyog. Para masabtan sa tanan. Muna ang tinuod nga kahayag. Kung karon kina-overcome naman ako ni kabalo ko nga dili pa ni mao. Napagay mo sunod ani. Number 3. Always be a messenger. Verse 6. God sent His messenger, a man named John. Tell, karon kung na-receive na ninyo ang tinuod nga kahayag, nahibalaan na ninyo kung unsa ang kahayag na matuod. Nahibalaan na ninyo kung unsa dapat na buhaton din. Till you just going to tell people what you have found. Kung sa may mo nakita mo sa inyong ibalaan, dili manipahudan na yun rin. Dili sundog-sundog. Kung sa inyong kaugalingon nga nahibalaan, revelation, nahibalaan, regarding sa kahayag sa Ginoo, istorya na, yun sa pagbago inyong kinabuhi. Yun sa pagbago akong kinabuhi. Wala ko'y exempted na rin apel ko. Kitang tanan, kinahanglan ta, mahimong messenger. Unsay atong hibalan, what you have found in your kining sa imong kahayag nga hibalan, unsay imuhang nadawatan nga kaluwasan, unsay kalipay nga imuhang nadawatan sa dihang gikan ka sa kalibutan tapos nabago ang imong kinabuhi. Pero nabago atong kinabuhi hinungduman nato, dili na gituon nato, nadyo'y gamiton nga tao. Wala man tanabot diri nga kita-kita ra. Nakadungog mo gyud ta. So kamo karon nga nakadungog na kay naa naman mo diri, kamo na koy kita na pud. Sipya tasan. Kita karon nga nakadungog na nga naa na diri, kita na poy mo pahibalo sa wala nakabalo. Amen. Mo pahibalo ta sa wala